What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel. Koro nga pala. And for today, ang video natin is all about Linea Network. Mag-weekly transaction dito tayo kay Linea. And umpisahan natin siya sa pag-bridge ng Ethereum from Linea to Base. And then babalik natin siya from Base to Linea. So yun nga, proceed tayo sa unang step natin. So gagamit tayo ng Rhino Finance or ng Stargate Finance. So nilagyan ko siya ng option kasi nag-try ako kay Rhino. And unfortunately, hindi siya naglo-load ng maayos right now. So, if naglo-load to sa inyo if nakita nyo tong video na to and naglo-load naman siya na maayos, I suggest na for our first step, ito yung gamitin nyo. Kasi tokenless pa si Rhino Finance. So, if ever magkakaroon sila ng airdrop, baka maging eligible kayo. Pero for the sake of this video, gagamit ulit tayo ng Stargate Finance. So, sa first step natin and second step, parehas Stargate Finance yung ating gagamitin. So as you can see, nandito tayo kay Stargate Finance. So unang natin gagawin is mag-bridge tayo ng Ethereum from Linea papuntang Base. So click lang natin tong transfer. Ayan guys, as you can see, pending na yung transaction natin and hintayin natin ito matapos. And after ng process na to, transfer natin siya from Base pabalik sa Linea. And guys, as you can see, tapos na yung transaction natin from Linea papuntang Base. So ang gagawin natin is ibabalik natin siya from Base, pupunta siya kay Linea naman ulit. So 0.03 ulit yung transfer ko. Then click lang ulit natin tong transfer. And guys, as you can see, complete na yung pag-transfer natin ng Ethereum from Base pabalik sa Linea, and then pwede tayo mag-proceed sa next step natin. So going back dito sa step natin, tapos na natin itong first two steps. So dito tayo kay Dodo Exchange, yung gagawin natin from Ethereum papuntang USDC. So actually, itong mga steps na to, itong kay Dodo Exchange, kay PancakeSwap, kay Jumper Exchange, hanggang dito kay EchoDex, paulit-ulit lang siya. So ETH to USDC, then USDC papuntang ETH. So pabalik-balik lang siya para madagdagan yung volume natin and magkaroon tayo ng mga transactions dito sa mga exchanges na to. So first step natin kay Dodo Exchange from Ethereum papuntang USDC. So 0.03 yung aking ta-transfer or i-swap ko. Confirm order ko lang to guys. So ayan, as you can see, swap submitted. So hintayin natin matapos yung pending transaction na to. Tapos punta tayo sa PancakeSwap. As you can see, swap successful. Meron tayong USDC. And then nabawasan na yung Ethereum natin. So dito tayo kay PancakeSwap from Ethereum. Babalik natin siya papuntang USDC. So I mean USDC pala, papuntang Ethereum. So ayan, exchange natin yan. Ayan, USDC nasa top. And then sa bottom, Ethereum. So mamax ko lang siya. Ayan, tapos swap natin. So guys, para sa next step natin, pinalitan ko si Jumper Exchange, ginawa kong sync swap. For the reason is ay mag-swap ng Ethereum papuntang USDC gamit kay Linea lang din, so hindi naman ako nagka-cross swap. So siguro low liquidity and wala siya makitang routing. So yan, pwede natin gamitin si sync swap. And as you can see, nandito tayo kay sync swap and nakakonect na yung wallet natin, Linea Mainnet Network. So yan, swap natin yung Ethereum papuntang USDC. And guys, tapos na yung transaction natin kay SyncSwap. Next natin is kay Velocore. So from USDC, gagawin natin is pabalik ng Ethereum. So refresh ko lang to kasi parang hindi niya nababasa yung balance natin. Yan, as you can see, from USDC, mag-swap tayo pabalik ng Ethereum. So max natin to. And then, hintayin natin siya mag-fetch ng best price. And as you can see, pwede natin swap. And then guys, after natin kay Velocore, dito naman tayo kay OpenOcean. So from Ethereum, pabalik naman tayo ng USDC. So swap natin to 0.03 ako ulit. So kayo nang bahala kung ilan yung suswap nyo, no? So ako kasi 0.03 yung nasa budget ko. So para sa last step ng pag-swap natin, gagamit tayo ng EchoDex and then babalik natin siya from USDC papuntang Ethereum. So swap natin to guys. And guys, as you can see, natapos na natin itong mga steps na to, which is yung bridging and then swapping. So punta tayo sa next step natin, which is kay omnisea.org. So ang gagawin natin dito is magkakreate tayo ng ating collection. So nandito tayo kay omnisea.org. So ang gagawin natin is magkakreate tayo ng collection. So dapat connect nyo yung wallet nyo, tapos nakalinya mainnet network kayo, tapos click nyo lang itong create. So dito sa step natin, ang gagawin natin is edition. So click natin itong create.
So yan, mamimili ka drop or edition. So ayun nga, naka-edition tayo, tapos click natin tong next. So guys, pagpunta nyo dito sa step 2, so lalagay ako ng collection name and then description. So end date, kayo na rin bahala dyan. So ako by default, ito kasi nakalagay sa akin. So hindi ko na siya iniba. Kasi nilagyan ko ng collection name Linya by Coro NFT. Tapos description ko is, this is an NFT created by Coro NFT on Linya mainnet. So dito sa baba, makikita nyo meron tayong royalty. Nilive ko lang siya as 0. For the website, Twitter and Discord, tapos Instagram na URL, naka-leave lang siya as blank sa akin. So pwede naman siyang leave as blank kasi tinanig kong click yung next. So click natin. And pwede ka magpunta sa step 3, which is mag-upload ka na ng image. So yun guys, ito yung in-upload kong image. So ginagawa ko lang kapag nag-create ako ng NFT, laging sa Paint lang ako gumagawa ng image. So kayo nang bahala kung gusto nyong seryosohin. So ako ginagawa ko lagi, nag-open lang ako ng Paint, tapos nilalagay ko lang yung mismong word ng mismong network na ginagawa ko. For example, dati gumawa ako kay Zora. So nag-paint lang ako, tapos nilagay ko lang Zora. So dito naman ginawa ko Linya. So yan, click natin tong launch on Linya. So for this transaction, meron tayong babayaran na konting gas fee. As you can see, ito sa akin 0.0002 Ethereum. So confirm natin yan. Ayan, as you can see, tapos na yung natin, pag-create natin ng collection. So nandito tayo sa mismong page na mismong profile natin. So meron tayong isang collection, which is ito, edition siya. So pwede mo siyang click. So pagka-click natin yan guys, click nyo tong set schedule. Kasi kailangan natin mag-set ng schedule kung kailan siya pwedeng i-mint. So click natin yan, set schedule. So yun guys, dito tayo sa collection settings, which is yung magsaset tayo ng schedule niya. So yan, maglagay ka ng name ng phase. So ako nilagay ko minting phase. So kayo nang bahala dyan. Phase 1, phase 2, ganun kayo bahala. So price, babaan nyo lang kasi imimint natin to guys eh. So imimint ko rin siya mamaya. So set date or start date, which is today, and ngayong oras din siya. So yung 6:35 AM. And then end date ginawa ko is 11/5 or November 5. For this column naman or area, whitelisted addresses. So kung gusto nyo, mga kaibigan nyo lang or mga kakilala nyo yung mag-mint, so lagyan nyo yung address nila dito. If ever naman gusto nyo is public siya or open for everyone, leave as blank natin siya. Nakalagay dito na leave this field empty in case na public mint yung gusto natin mangyari. So max mints per address nilagay ko is 10. So pwede yung mas marami. So ako ginawa ko 10 lang. So click natin itong save phase. So pag nag-save ka ng phase, may babayaran ka lang din na konting gas fee. And guys, as you can see, meron na tayong isang phase, which is ito nga, nakastart na siya. Ayan, as you can see, started 3 minutes ago. So punta tayo sa profile natin. Then kung makikita nyo, ito yung collection natin. Pag click nyo siya, pwede na siyang i-mint. So mint natin to guys, no. So dapat yung collection na ginawa nyo, i-mint nyo siya kahit isa. So mag-mint ako ng isa sa aking mismong NFT. So as you can see, ang sinet kong price is 0.0001, pero may konting gas fee ka pang babayaran. So ito, 0.0004. So I suggest na babaan nyo pala yung mismong price. So dagdagan nyo siguro ng isa pang 0, pwede naman. So ako, okay na sa akin to. So mint ko na siya. And guys, as you can see, successful yung minting natin. And nadagdagan dito, no? So minted 1, which is ako yan. So going back dito sa step natin. So tapos na tayo kay omnic.org. So tick natin itong tatlong steps na to. So if ever nalilito kayo, no, pwede kayo magtanong sa akin and PM nyo lang ako. Tapos dito tayo sa next step natin, which is kay element.market/linya. So gagawin natin dito is bibili tayo ng kahit anong NFT. Tapos yung NFT na ginawa natin kanina dito sa OmniC or minint natin is ililist natin siya. So ba't ba natin to ginagawa? So magbabay tayo ng NFT kasi another transaction to and ibang contract siya kasi ibang NFT yung bibili natin. So as much as possible, dapat yung NFT na bibili nyo is wala pa kayo. Next is itong lilist natin yung NFT natin kasi para magkaroon tayo ng another transaction and ibang contract transaction dito kay element.market. So yan guys, nandito tayo kay element.market and as you can see, dito sa kanilang homepage, nandito yung trending na NFTs. So kayo nang bahala kung ano i-mint nyo dito, pero as much as possible, syempre i-check nyo yung collection kasi minsan nagwa-warning naman sila if ever sketchy yung connection or baka madirect ka sa ibang website kapag ka mag-mint ka. So dito naman kasi hindi tayo mag-mint, so gagawin natin is bibili tayo kay market. So bibili tayo sa market, so dadaan tayo kay element.market, so hindi tayo dadaan sa minting nila. So dati kasi nag-mint ako kay Linya Bear, so na-direct ako sa ibang page. So for today, ang aking ko-collect or aking bibilin is itong Linya Cars. And guys, as you can see, nandito kay Linya Cars. So kahit ano lang naman dyan pwede nyong bilhin. So ako, itong pipiliin ko, yung 1 to 110. So buy now, tapos confirm. Yan, so may babayaran tayong bukod dun sa mismong price niya na $0.16. May babayaran tayong konting gas fee. So around 0.4 or 0.3 yung price nito, no.
And guys, nakalagay congratulations, you can check it on your wallet later. So bakit later nakalagay dito? Kasi minsan hindi agad nagsisync, or pagka chinek mo yung profile mo, hindi agad nagsisync yung mga NFTs na nasa mismong profile mo or address mo. So as you can see, wala pa yung inano natin, no, binili natin sa Linea Cars. Pero yung minute natin kanina, ayan, nandito na siya, Linea by Coro NFT. So yun na, ang next step natin guys is lilist natin to for sale. So click mo lang tong list for sale. So Ethereum, so kayo nang bahala sa price. Ako kasi guys, kahit ano lang naman. So gusto mo lagay mo 5 Ethereum, ganyan. So 1, ganyan. So kahit nang bahala guys. So ako lilist ko siya for 3 months. Tapos private sale, hindi ko siya ititik. And then list ko siya for 1 Ethereum. So ang goal lang naman natin dito is malist yung mismong NFT. So kayo nang bahala dun sa price na ilalagay nyo. And guys, as you can see, na-list na natin siya for 1 Ethereum. Ayan, nasa market na siya. Tapos dito naman si Linea Cars, dumating na rin siya sa mismong wallet natin or sa profile natin. So heading back dito sa ating step, tapos na tayo kay Element Market. Next natin or last step natin is kay Buy Linear. So gagawin natin dito is bibili tayo ng kahit anong NFT. And guys, as you can see, nandito tayo sa ating last step, no, dito sa website ni Buy Linear. So gagawin nyo lang dito is bibili kayo ng kahit anong NFT. So kayo nang bahala. So ako yung mura lang yung bibilin ko. And then click nyo itong top collections. Then pag click nyo ng top collections, mapupunta kayo dito. So ako pipili ako. Ang pipiliin ko is itong si Matrix 2061. So if hindi kayo familiar kay Matrix, so laro siya kay Ethereum network. So hindi ko lang sure kung nag-switch sila ng chain to Arbitrum or Linea, no. Pero yun nga, may collection sila dito. Pero hindi ko rin sure kung talagang official na collection to ni Matrix 2061. Pero kasi gusto ko yung mga PFP nila or yung mismong mga avatars nila or NFT. So maganda yung pagkaka-design. So ito yung mint ko and chinek ko siya. Medyo mura na naman yung price niya. As you can see, 0.0008. So around $1 to $2 lang siya. So magmi-mint ako ng kahit ano. So hindi ko siya makikita kasi ayaw mag-load nung mismong collection or nung image ng collection nila. So kahit ni-refresh ko siya. So yan, pipili na ako ng kahit ano. So ako guys, ang pipiliin ko na lang is itong nasa pangatlo. So 573. So buy now. So click natin itong buy. So dito guys, kay Buy Linear pala, wala pala silang platform fees. Kaya nangingi lang sila ng tip if ever gusto mo. So optional naman siya. Pwede nyong taasan yung tip, pwedeng 1% or pwedeng 0. So as for me, lalagyan ko sila ng tip na 1%. So click ko tong buy. So guys, kanina nag-error yung transaction ko dun kay 573. So lumipat lang ako kay 570. So ito na lang yung bibili natin. So as you can see yan, medyo tumaas yung fee. So hindi ko sure kung ba't sobrang taas. So compute natin kung magkano yung 0.001. So around 1.6 USD. So okay lang naman siya sa akin. So ko-confirm ko na siya para mabili natin tong NFT na to. So yan, pending transaction, and then wait natin ito matapos. And guys, transaction confirm. So pwede siyang check, view transaction natin para makita natin. So naka-Linea scan siya, as you can see. Success naman siya. And then pag pumunta tayo kay Buy Linear. So yun nga guys, pag punta natin dito sa ating collection, makikita nyo na hindi pa dumadating yung mismong binili nating NFT. Pero yung transaction natin is success naman. Tapos pag pumunta ka dito sa collection ni Linea Matrix, which is yung kanina natin binili, nandito naman yung transaction natin. So unit price, yung seller, tapos yung buyer, which is ako, ito yung address ko, quantity, timestamp. So around 3 minutes ago. So pag na-refresh ko to, siguro mamaya magsisync na siya. So pag ganito guys, huwag kayong mag-alala kasi safe naman yung transaction natin. Nag-success naman siya. So hintayin nyo na lang siya. So if ever balikan nyo lang siya after a few minutes or minsan hours. So depende sa mismong website nila kung mabilis mag-sync ng mga transactions. So yun guys, tapos na natin itong last step natin. So for our weekly transaction, ito yung mga nagawa natin kay Linea. And sana nakatulong to sa inyo. So if ever may namimiss ako minsan na week, so I think last 2 weeks hindi ako nakapag-transact kay Linea. Try nyo na lang mag-transact ng mag-isa. So explore nyo yung Linea ecosystem. Then if ever nakukuha nyo naman kung paano tayo nagtatransact, diba? So as much as possible, iba't ibang mga decks yung tatransact natin. If may bagong dApps na nag-live kay Linea, so yun yung itry nyo i-explore. So yun lang guys, if ever may questions kayo or suggestions, mag-leave kayo ng comments sa ating comment section. Or pwede rin kayo mag-PM sa akin via Facebook and TikTok.